Network Entertainment. If it happens to you na kunwari mawalan ka ng trabaho or siguro you got fed up, nag-resign ka na lang, di ba? Just remember na you just need something to survive. Yun lang. And other people's opinions do not matter. At least, wala kang ginagawa masama. Hindi ka nagnanakaw. Hindi ka nangungutang. Yes. Oo. Diba? Hindi mo ginagalaw yung emergency fund mo. Marangal na trabaho ang bridge jobs. Oo. Diba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Siyempre, kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach and freelancing Zar. Hey Zar, kumusta ka na? Hey Stanley. Okay naman. Oo. Patakbo-takbo lang. Well, ganun Nasa talaga. running era tayo ngayon. Oo. Yung mga takbo ng takbo, usong-uso ngayon. Oo. Pero siyempre, magastos din yan dahil bukod sa sapatos, yung pagkain. Oo. Running coach, kung meron ka. Hindi naman pwedeng takbo ka lang ng takbo, wala kang training, di ba? Or mag-join Sasali ka ng mga running runs. clubs. Oo. Oo. Mga fun runs. Yeah. It takes time and money. Tama. Parang kunyari, nagtrabaho tayo, nag-resign, kailangan meron tayong pinagkakakitaang iba. Tama. Bukod sa iyong emergency fund or FU money. Oh, yeah. Di ba? May natawag tayong FU money, yung parang inipon nyo na 6 months na sweldo or 1 year na sweldo para pag nag-resign ka, may panggastos ka pa rin habang naghahanap ng trabaho. Na-resign, na-lay off. Oo. Pero, kung ikaw ay merong dream job na gustong pasukan, nag-resign ka na dun sa dati mong pinapasukan na trabaho, kailangan mo pa rin magbayad ng bills. Tama. So, meron tayong mga tawag nating bridge jobs. Yun, oo. Yan yung mga in-between. Minsan hindi nilalagay sa CV or sa LinkedIn. Di ba? Yung mga temporary or transitional jobs. Up until makita mo yung dream job mo ulit or kasing level nung job na inalisan mo, di ba? Yun, so bridge jobs. Sample, nung nag-resign ako sa advertising, ang bridge job ko to pay the bills is doing freelance work. Like anong freelance work? Yung nagde-design pa rin ako. Kung ano yung trabaho sa advertising, pero freelancer ako. And then, at the same time, naghahanap din ako ng ibang pagkakitaan. Na-cover naman ba yung bills mo? Yung like mga basic? Na-cover pero matagal magbayad ang kliyente. Yun. Another bridge job was nag-racket ako sa NGO. Yun. Yeah. Kasi may mga tao na hindi mag-a-accept ng bridge jobs eh. Like hihintay, well, if you have the luxury to wait for that dream job or yung job, forever job mo in a way, then good for you, 'di ba? Pero may mga tao rin naman na madaming bills na binabayaran. May mga anak na pinag-aaral. So kailangan hindi sila mabakante. So that's why you have those bridge jobs, 'di ba? For example, you work in a BPO company, nag-resign ka, ang bridge job mo, nagla-live selling ka ng mga iba't ibang gamit or yung mga damit. Yun. Yeah. Pero alam mo, sometimes people do not want bridge jobs kasi parang, di ba, pride mo or parang di maganda. Iniisip kasi nila yung sasabihin ng ibang tao. Oo. Anong sasabihin ng mga classmates ko? Nag-graduate ako ng marketing or ng May advertising, master's diba? ako, bakit ako mag-bridge job? Nasa Big Four school ako, tapos ganito ginagawa ko ngayon. Bakit ganyan? Oo. May mga ganun talaga. Pero you also have to think na, well, yung mga taong yun, hindi naman sila magbabayad ng bills mo. Diba? Hindi Correct. naman sila magpapaaral ng mga anak mo. Oo. Hindi naman sila magpapakain sa'yo sa araw-araw, 'di ba? So bakit mo intindihin 'yun? Oh, well, kanya-kanyang trip din 'yan. Ngayon, yung bridge job minsan nai-enjoy ng ibang empleyado yung bridge job nila. Hindi na sila bumabalik dun sa dream job talaga nila. Oo, tama. Kasi lower stress 'yun eh. Oo, na-realize kasi nila na, uy, ba't parang mas masaya ako sa ginagawa ko? Ito pala yung passion ko. Oo. And nung nakapasok ako dun sa dream job ko na corporate, parang na-bore ako. Yun. So, a lot of people,
it works both ways. Minsan, bridge job, ginagamit mo nga lang talaga para habang inaantay mo yung application mo sa ibang bansa or habang nag-a-apply ka sa ibang kumpanya, eto muna yung ginagawa mo para may pambayad ka ng bills. Yung pang Netflix mo, pang cellphone mo. Tama. Diba? Oo. Ako dati may fear ako. Kasi syempre, yung work ko, senior recruiting manager ako. Actually, iba na yung job title ko. Pero masyado mahaba eh. Kaya, anyway, senior recruiting manager ako. And then, natatakot ako. Yung paano pag nawalan ako ng trabaho? Diba? Babalik ba ako sa pagiging senior recruiting manager? Or makukuha ko ba yung same sweldo ko? So may mga worries na ganun. Meron kang bridge job dati. Habang senior recruiting manager ka. Actually, marami akong sideline ngayon eh. Oo, may sideline ka nun. Yung boss mo nun, pangalan si Anjo. Ay, oo, sa Manara. Meron ako mga ganun, mga small jobs ako. Alam mo yung mga side hustles ko. Well, pag nawalan ako ng trabaho, yung mga side hustles ko, it would save me at least. Pero yung mga side hustles ko, kung anong kinikita ko ngayon sa main job ko, ang rate ko lang doon, kalahati lang. Baka lower pa nga eh. Minsan kakainin mo yung pride mo eh, para at least you can pay the At saka, bills. pero alam mo, yung ginagawa ko naman doon sa jobs na yon, hindi kasing complex ang ginagawa ko sa senior recruiting manager role ko. So okay lang. So okay lang na na mas mababa yung sweldo niya. Pero yun na nang iisipin mo, if it happens to you, na kunwari mawalan ka ng trabaho, or siguro you got fed up, nag-resign ka na lang, di ba? Just remember na you just need something to survive. Yun lang. And other people's opinions do not matter. At least, wala kang ginagawa masama. Hindi ka nagdanakaw. Hindi ka nangungutang. Yes. Oo. Diba? Hindi mo ginagalaw yung emergency fund mo. Marangal na trabaho ang bridge jobs. Oo. Diba? Yun yung parang, habang may naantay ka, yun muna ginagawa mo. Something to, get you by. Yun. Diba? Yun ang importante. Kasi ang importante sa akin dati, as in, takot ako. Paano nga kung hindi ko makuha yung same rate? Paano kung iba job title ko? Ngayon, hindi na ako takot eh. Kasi parang wala na akong pakialam overall. I think as you age, yung title, yung mga ginagawa, hindi na ganun ka-importante. Yung bottom line is at least you put food on the table, ikaw yung breadwinner, nakakapagbayad ka ng bills, nakakabigay ka sa mga magulang mo, di ba? Oo. And tinuturo naman natin dito sa underpaid is importante yung malaki nga sweldo mo, maganda nga career mo, but you also have to be practical. Di ba? Hindi naman natin napupulot yung pera kung saan-saan. Although, marami magsasabi na, sa panahon ngayon, marami ng paraan para kumita. Pwede kang ang dami-dami. TikTok affiliate, pwede kang maging content creator, pwede kang mag-live selling, pwede kang mag-freelance jobs. Totoo yun. Ito, para sa mga sanay sa corporate na namamasukan from 9 to 5, no? May mga side hustle tayo na tiyatawag. Pwede ka magbenta ng pagkain. Yeah. Pwede ka magbenta ng yung iba't ibang klaseng gamit. Yung nagba-buy and sell ka. Di ba? Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! And you can get siguro mga one or more side hustles. Importante rito, yung bridge job, minsan hawak mo talaga yung oras mo. Or kung nawalan ka ng trabaho, nawalan ka na, either na-lay off ka or gusto mo lang talaga mag-resign, at least you have something to get you by. Ayun. Yung mga side hustle na alam ko na nauso nung pandemic. Di ba?
dami naging virtual assistant. Ngayon, yung pagiging virtual assistant, pwede mo maging bridge job yan eh. Well, it's already a full-time job for a lot of people. For a lot of people. Pero kasi, biro mo, ang VA, ang lalaki ng kinikita. Oo. Baka mamaya, pag tinry mo yan na bridge job, ayaw mo nang bumalik sa corporate. Yeah. Di ba? Posible, di ba? So, there's really no shame in having a bridge job. Kasi even yung mga katrabaho ko na matataas yung positions, na matataas yung rates, even them, nung naghahanap sila ng work, they were getting like consultations, contract roles, yung mga marami silang binabalance na clients. So, wala. Kailangan lang talaga nila ng work at that time. And those jobs help them pay their bills, di ba? Ayun. So, yun lang ang importante. There's really no shame in having like a job that's out of your scope sometimes or siguro hindi kasing level ng job mo dati. Pero you just remember na you just need something to get by. Ayun. Ang ganda na sinabi mo, Zara. So, ayan. Walang masama kung magkaroon ng bridge job or side hustle. Importante kumikita kayo ng tama. Zar, alam mo, sa podcast natin, maraming ko-comment sa Spotify. Yeah. Minsan di natin nababasa on air. Pero nakaka-touch yung sinend sa atin na message ng isang listener natin na si IC. Oo. Nakinig siya nung anniversary episode 578. At ito yung sinabi niya sa atin. Nagre-recover ako sa traumatic brain injury nang ma-discover ko to. Yung Underpaid podcast. Akala ko dati na injured na ako, naisip ko, hindi na ata ako magkaka-work. Now, dahil sa inyo, Underpaid, may work na ako. Lalo na sa negotiation sa salary. Natuto ako. Natuto akong mag-negotiate or i-negotiate yun in a proper way. Binigyan nyo rin ako ng lakas ng loob, maghanap ng work. Love you, Underpaid. Sobrang salamat. Heartwarming yan. Yun. Nakakatuwa yung message mo, IC. Maraming salamat. Thank you. Nakatulong pala kami sa inyo. Tsaka sana okay ka na. Sana okay ka na. From the injury. Sana minsan ikwento mo sa amin dito sa episode or sa podcast kung ano yung naranasan mo. At gusto ring marinig ng mga immortal yan. Yeah. Ayun. May mga nagme-message din na natutuwa sila dun sa mga guest na inimbitahan natin. For example, si Gabriel Go. Oo. Nagsasuggest sila na pag may guest tayo, habaan yung episodes, gawin 30 minutes. Yeah. And kapag ito, okay lang na 15 minutes bite-sized episodes. Kasi Mondays and Fridays naman talaga tayo. Mondays and Thursdays tayo. No? Minsan, walang episode. It's either holiday or kagaya nito, nag 1 week break muna kami kasi nga, papahinga. And nagpunta ako ng China, si Zar naman nasa Vietnam. Oo, para sa Global Sourcing Fair. Nako-confuse yung mga tao dun sa Global Sourcing Fair. Akala recruiting related. It's actually importing kasi gusto ko mag-import. So, yan yung parang bridge job na ginagawa niya. Not exactly. Ninegosyo, di ba? Well, side hustle. Side hustle. Ako naman, nagpunta akong China for Shanghai Auto Show and tinuro ako sa factory ng Cherry. So, maraming salamat, Omoda. Yan. Omoda and JQ. Pero alam mo kung bakit marami akong side hustles? Kasi meron akong Suplado Motors, di ba? Tayo, Suplado Motors, di ba? Suplado Motors tayo. Tapos meron akong, medyo yung candle business ko, hindi ko na masyado ginagawa. So, candle business na rin. Pangalan? Tsaka Common Sense. And then, meron akong client, isa pang client. So, aside from my regular job sa Upwork, meron akong isa pang client na marketing agency. Tapos tinaasan nila yung hours ko last week. So from parang 10 hours every week, 20 hours na. So tinaasan nila. And then, ano pa ba? Minsan kumukuha ako ng mga, yung mga small jobs sa Upwork. Yung mga tig 2.5 per job. Oh, yan. 2,500 So pwede na yun. Kasi alam mo, yung 2,500, pambayad mo na ng, Netflix, Spotify. Yung mga ganun. Kung ganun ang mindset mo na okay, itong mga small jobs na to, pambayad to ng mga bills, internet,
Ayun, pangkain. Oh, 2,500. pang gym, di ba? Pang gym, kasi 3,300 yung gym. Oh. 3,999. Anong 3,999? Yung gym. 3,300 lang. Oh? 3,900 yung gym mo? Oo. Ayan, tanungin mo doon sa gym mo. Siningil sa akin. Mag-dispute ka. Mm-mm. Pero 3,300 lang yun. Okay. Ayun, so 3,000. 3,300. So, yung mga small jobs I think it's the card. Di ba yung card binabayaran? Okay. Oh, yan. Oo. Yun ang tingin ko Yun ang tingin ko. So anyway, yung iniisip ko na lang na yung mga side hustles na yan, tulong na rin sa mga pagbayad ko ng bills, di ba? Ako naman, ang side hustle ko, bukod sa pagiging host sa TV tsaka sa podcast, I host events. I host weddings, parties, corporate events, mga debut. So kung naghahanap kayo, message nyo lang po ako sa Stanley Chi Facebook page or sa Instagram. And of course, Suplado Motors, di ba? Oo. So, kailangan talaga sa panahon ngayon, marami kang mga side hustles. Oo. Alam mo ba, nag-crafting workshop mga 2 weeks ago. So, marunong na ako gumawa ng mga, pang birthday parties, yung mga, keychain. yung mga keychain. Marunong na ako mag-leather, yung mga leather stamping. Oo. So, tinake ko yung class na yun. So, bakit ko tinitake lahat to? Kasi, gusto ko mag-transition from freelancing to just doing business. Kasi gusto ko na mag-chill. Ganon. Yun ang goal. Gusto ko gumawa ng farm. Tapos, gusto ko doon sa farm na yun, may tennis court. Gusto ko mag-tennis Parang parang malayo na yun. Sige, guys. Basta yun. Anyway. Follow us on our socials. Sa LinkedIn. Yeah, so follow me or connect with me on LinkedIn. It's Zara de los Reyes 1. So magtanong lang kayo doon. Palagi naman ako nasa LinkedIn. So sasagutin ko kayo kagad. Ako, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tsaka Suplado Motors. And please watch The Men's Room every Friday nights, 9 p.m. sa One News, at ipapalabas na rin kami sa TV5, 10 p.m. every Sundays. Okay, so there you have it for Zara de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.